Hello guys, welcome to 5th generation hobby shop. Magre-review tayo ng unit airgun pistol. Shout out po kay Sir Leo Divino. Sir, welcome to 5th generation hobby shop, sir. This is the Colt M45 CQBP, officially licensed by Colt Umarex brand airgun pistol. Colt government model M45 CQBP. Okay. So, ito yung specs niyan. Caliber 4.5mm or 177. Steel BBs. 17 rounders po siya. Or 17 rounds. Power source niya o yung kanyang propellant is CO2 12G. And naka-fixed front and rear. So, sabihin po, yung sight niya ay naka-fixed front and rear, hindi po siya adjustable. Okay. Single action. Tapos yung barrel niya ay smooth bore na po. Ayan, naka-smooth bore. Okay. So, yan po. M45 CQBP. Okay. So, bago natin buksan, ang mga kasama po sa package, may kasama na po siyang CO2. Ito po yung 12G. Ito po yung kanyang propellant. Okay? And then, nag-order po si sir ng 10 pa. So, bali, 15 na po yung kasamang CO2, sir, na matatanggap nyo. Tapos, may kasama rin po siyang gun oil. Okay? Buksan na natin. Again, M45 CQBP, officially licensed by Colt Umarex brand. 17 rounder capacity. Okay. May kasama po siyang Colt owner's manual. Ayan po. Umarex maintenance manual. Steel BBs. 4.5mm diameter. Siya. Dumidikit po yan sa magnet. Kasama po ito sa package. May kasama rin pong hex screw or Allen. And of course the unit. Full metal. At nalalagyan din siya ng flashlight. Magazine niya metal din. Lalagyan po siya ng flashlight. Ayan. Ambidextrous manual safety, beaver tail safety. Check natin yung safety. Bago mo ma-activate yung safety, sir, kailangan bago mo ma-activate itong manual safety, this is the manual safety, ambidextrous, ibig sabihin po magkabilaan. So bago mo siya ma-activate, hindi mo siya ma-activate kasi bago mo siya ma-activate, kailangan ikasa mo. Yan. Magkabilaan po yan. Okay? Or, pwede mo ring ibaba to. Ayan. Okay. Colt M45 CQBP, fully licensed by Colt Umarex brand airgun pistol. 4.5mm diameter steel BBs ang bala. Ayan. So sa paglalagay naman po, sir, ng bala, pwede pong kahit alin po ang mauna. Pwedeng lagyan nyo muna ng bala or lagyan nyo ng CO2. So, nakadepende po yun. Bala po kayo kung alin mauuna doon. Walang problema. So, paglalagay naman po ng bala, nasagad nyo lang yung spring, tapos lalagay nyo ito sa may butas. Ang capacity po niya ay 17. Tapos
Kumakalang po yan dyan sa may butas. Ngayon, ang gagawin nyo po, itulak nyo lang po itong follower paloob. Ayan. Tapos alalay lang. Ayan, may bala na po. Ngayon, maglalagay po tayo ng CO2. And before po tayo maglagay ng CO2, lagyan lang po natin ng oil tong part na to. Every time po na maglalagay kayo ng CO2, konting patak lang po, pati itong valve. Ipasok nyo lang po, isalpak nyo lang po. Then, kailangan nyo po itong Allen screw. Pag hindi magkasya, luluwagan nyo lang po. Hanggang sa mag-fit po yung CO2 cartridge. Okay. Iigpitan na po natin, and then kailangan po mabilis po yung pihit. Mas maganda po pigilan nyo yung CO2 para hindi umikot. Ayan po. Then saktong higpit lang po, alalay lang po sa paghigpit. Huwag nyo pong higpitan ng todo. Okay, saktong higpit lang po. Okay. Once na nailagay nyo na po yung CO2 dito sa loob ng magazine, kailangan po maubos nyo po. Pag hindi po ito naubos, i-stack nyo naman, okay lang po. Pero pag ito ay nailagay na, hindi nyo na ako kailangang alisin kasi may butas na po yan, may puncture na po yan dito sa part na to. Okay, so testingin po natin. Okay, so as usual, ito pa rin yung target natin. Tetestingin natin siya dito. Okay, lagay lang natin siya dyan, layo lang tayo. Okay, Sir Leo Divino, testing po ng inyong unit. Colt M45 CQBP airgun pistol, fully licensed by Colt. Okay, so meron po ako ituturo sa inyo, sir. Okay, so ito po, may load ng bala at may CO2. Okay? Pero yung chamber niya, dahil hindi pa natin siya kinasa, hindi lang klaro no sa camera, pero yung chamber niya dito, wala po yan laman. Okay? Wala pong laman yung chamber. Okay? So may tuturo lang ako sa inyo. So ngayon, isasalpak natin yung magazine. Okay? And then, ikakasa ko po para magkaroon ng load sa chamber. Kakasa ko po, no? Okay. So, ngayon po, may laman na po yung BBs or bala sa chamber. Okay? So, ngayon, i-release ko po yung magazine. Okay? I-release ko po yung magazine, no? And then, i-hammer down ko po. Okay? So, take note, hinammer down ko siya nang walang magazine. Kasi pag may magazine yon at kinalapit ko, syempre puputok na yon. Okay? So ngayon, dahil kinasa natin, meron po siyang naiwan na isang pirasong bala dito sa chamber. Kasi kinasa natin, di ba? Walang magazine yan. Ngayon, isasalpak ko po yung magazine. Okay? At dahil may naiwan pong isa sa chamber yan, ibababa ko lang yung hammer. Hindi ko na kailangan ikasa. Kasi pag kinasa ko yan, magkakaroon ulit ng isang load sa chamber. So, mahuhulog yung isa. Magdodoble po. Okay? So, yun yung, kumbaga, tinuro ko lang sa inyo. Kunwari lang, hindi kayo puputok, naikasa nyo, tapos hindi kayo puputok, pwede nyo munang i-release yung magazine, tapos, i-hammer down nyo, may laman sa chamber. Ngayon, kunwari, puputok na kayo, ibababa nyo lang tong hammer. Yan. And then, ready to fire na yan. So, subukan natin sa bote. Okay, firing. 2 shots. Wasak na. Ayan. So, ganun lang. Yun yung isang technique. Okay? Yung isa naman, pwede mo siyang ikasa. Tapos, fire na ka na. Ganun. So, tinuturo ko lang siya kasi single action kasi yung unit natin. So, halimbawa, may load sa chamber, tapos binaba mo yung hammer,
Sa mga airsoft kasi na limited ay yung mga tawag nito, yung mga piling airsoft, may mga model kasi ng airsoft na hindi siya gumagana pag binaba mo yung hammer. No, kailangan mo talaga siyang ikasa. Okay? So ito, maganda siya kasi pag may laman na yung chamber mo at nakasalpak magazine mo, baba mo lang yung hammer, ready to shoot na siya. Okay? So subukan lang natin lagyan ng target ulit, tapos tingnan natin kung mag-open chamber. Okay, firing. So, ang tatargetin natin yung number 7 sa may right side. Ayun, bullseye. Okay, and then nag-open slide na siya. Dahil wala na po siyang bala. Nag-open slide, release nyo lang yung magazine. Release the magazine. Always release the magazine muna para for safety. Tapos ito, isang technique pa po. Tuturo ko sa inyo. Itong nuts na yan, yung sinasampahan kasi ng slide stop. Alam naman po natin na ang mga airgun airsoft ay hindi talaga siya made of real steel, no? Kundi dumbaka lang yan eh. So katagalan yan, napupudpod. So para hindi mapudpod po yung part na yan, ang gawin nyo po, alalayan nyo, no? Pwede nyo itulak muna ng konti bahagya yung slide, yan. Tulak ko lang siya ng konti, tapos tsaka ko siya ibababa. Yung slide stop, this is the slide stop. Tsaka ko siya bibitawan. Kasi pag ganito po, yan, pag ganyan lang po palagi ang gagawin nyo, katagalan nitong part na to, mapupudpud po yan. Yung nuts na yan. So pag napudpud po yan, hindi nasasampay yung slide stop dyan. Okay, syempre, pag bago pa lang, kailangan ingatan na natin. Okay, ganda oh. Ganda ng tunog. Lutong. Okay. So, Sir Leo Divino, sir, kung may question pa po, message lang sa aming Facebook page, 5th Generation Hobby Shop. Thank you and have a nice day.